Magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. At maraming salamat po sa inyong pong pakikinig ng mensahe, patuloy at sa inyong pagdalo sa gawain, sa inyong katapatan sa loob ng isang taon na kayo po ay hindi nang himagod, kayo po ay nagpapatuloy na dumalo sa gawain ng prayer meeting. Yung inyong katapatan at ang inyong mga sakripisyo ng inyong mga panahon dapat papahinga na lang po. Opo, pero ngayong unang araw o unang Wednesday o unang prayer meeting pala, natin sa taong ito, ay nagpapasalamat ako na alam ko nariyan kayong lahat sa gawain ng Panginoon at yung inyo pong katapatan ay talagang tunay na kahanga-hanga at talagang kalakasan para sa amin na makita na kayo ay nagpapatuloy, gumagawa, naglilingkod. Wala man po ako dyan, subalit yung inyo pong mga paglilingkod at ang inyong katapatan ay sa Panginoon. At nagpapasalamat ako na kayo po ngayon ay nasa gawain ng Panginoon. Sa pasimula po ang atin pong pag-aaral ay sa aklat po ng Pilipos Kapitulo 3, talata pong 12 hanggang talatang 16. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, "Hindi sa ako'y nagtamo na at ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus." Talatang 13, "Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus." Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-iisip ng gayon at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Yan ang sabi ng talata 15, talata 16. "Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na." So ngayon po, ang nais kong ibahagi sa atin sa sandaling ito ay 5 susi sa masayang bagong taon. 5 susi sa mapagpalang bagong taon. Nais nating pagpalain. Wala namang siguro magnanais na tayo pagpalain ulit ng Panginoon for this year. Kung pinagpala tayo ng Diyos ng mga nakalipas na taon at ang nais ng Diyos sa atin ngayon ay pagpalain tayo muli for this coming year. Magamit tayo, makapaglingkod tayo ng tapat, ng buong puso at patuloy nating maipahayag ang ating pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng ating katampatang pagsamba, ng ating pagsunod, ng ating paglilingkod at ng ating katapatan at sa Panginoon. Kaya nga po, sa pag-aaral natin ngayon, makikita nyo po bilang pasimula, sa talatang 1, kapag tiningnan ho natin yung konteksto ng Pilipos Kapitulo 3, talatang 1 hanggang talatang 11, ay ipinapakita ho dito, ipinoportray ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang accountant. Alam niyo accountant, yung bilang ng bilang, ano? Sabi dito, ang susi dito ay count. Ang sabi niya, Paul was saying, I have new values. Yun ang ibig niya sabihin. "I count not myself to have apprehended, but this one thing I do." So itinuturing niya raw yung kanyang sarili na talagang meron pa siyang hindi na-achieve, meron pa siyang hindi naaabot, meron pa siyang nais gawin para sa Panginoon. At pangalawa, makikita natin in verses 12 to 16, he portrays himself as an athlete. Kaya nga sabi doon sa verse 14, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God." So kung meron siyang new values, meron din siyang new vigor o vigor, kung ano man ang tamang pronunciation nito. Opo, bagong kalakasan o bagong lakas o bagong sigla. Ngayon,
Kaya bakit po? Kasi kailangan niya yan eh. Kailangan natin ng kalakasan sa taong ito. At yung kalakasan na yan ay makukuha lang natin at masusumpungan lang natin mula sa ating Panginoong Kristo. Makakamit natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala at lubos na pag-asa sa ating Panginoon na siyang may kakayanan at makapangyarihan na siyang makapagkaloob sa atin ng lahat ng mga bagay na kailangan natin. Kasama na po yung pangarap natin, kasama na po yung mga panalangin natin, kasama na rin po dyan yung lahat ng mga nasa ng ating mga puso. Then pangatlo, makikita niyo po bilang pasimula din sa talatang 17 hanggang talatang 21 ay makikita natin dito yung Paul's future. Una, yung Paul's portrayals of himself. Pangalawa, nakita natin yung Paul's present, kung ano siya sa pangkasalukuyan. And then nakikita niya rin ho dito yung kanyang panghinaharap o Paul's future, yung kanyang kinabukasan. He portrays himself as an alien. Pag sinabing alien, mamamayan ng ibang bayan o ng ibang lugar. Kaya ang susi dito, sabi niya doon ay look, at meron siyang, he has a new vision, a new values, new vigor, and new vision. Ngayon, puntahan po natin yung ating teksto, yung ating paksa. 5 susi sa masayang bagong taon. Kasama na ho niya pag sinabing happy, you are blessed. Kasi yung kahulugan ng salitang happy sa Bible yan ay kapareho ng salitang blessed. Yung pagkagamit ng salita. Opo. Ngayon, unang susi, 5 susi sa mas masaya, maligaya, mapagpalang bagong taon, na ito ho yung nais ko, ito yung nais nating lahat, at ito yung nais ng bawat mga mananampalataya na gawin ng Diyos para sa kanila. Laging maging masaya, laging maging maligaya, laging blessed, laging puspos ng kalakasan, puspos ng biyaya at pag-asa, at laging on the go, always, laging merong apoy na palaging makapagbibigay ng init sa ating mga buhay, pananampalataya sa ating Panginoon. Number 1, una po ay a dissatisfaction. Ang sabi doon sa verses 12 and 13, at yung pinakasusing praise dito, ang sabi niya doon sa verse 12, not as though I had already attained. Sabi niya, hindi yung dahil sa nakamit ko na. Ano ba yung nakamit ni Apostol Pablo? Nakamit niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nakamit niya yung dakilang pag-asa, yung pagbabago sa kanyang buhay, na kung paano siya ginamit ng Diyos, kung paano siya talagang sa makapangyarihang kaparaanan, ay kung paano niya nasumpungan ang Panginoon sa kanyang buhay, at yung pagkakilala niya sa Diyos ang nagbago ng kanyang buhay. Pero makapapansin ho natin, ika nga daw po, Paul was satisfied with Jesus but not with his Christian life. Kontento po siya sa kanyang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon, of course sa Panginoong Kristo, pero hindi sa kanyang buhay Kristiyano. Bakit po kaya ganon? Alam niyo, may nagsasabi nga daw po na isang quotation na sabi, be satisfied with what you have, but not with who you are. Maging satisfied daw tayo sa kung anong meron tayo. Yun naman talaga dapat di ba? Pero doon sa kung ano tayo, dapat hindi tayo maging satisfied doon. Meaning to say, nais ni Apostol Pablo marahil na mas ma-improve niya pa yung kanyang sarili. Nais niya na mas lumago pa siya, tumatag pa siya, at mapagpala pa siya ng Diyos, magamit pa siya ng Diyos sa napakaraming paraan. Maabot niya pa ang maraming mga lugar na hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. At makapangaral pa siya ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos na magligtas, sangayon sa sinabi niya doon sa Roma 1:16, na ito'y kapangyarihan ng Diyos na magligtas unay sa mga Hudyo at sa mga Griego at sa iba't ibang lahi sa buong mundo. Kaya nga po,
Kung ating titingnan ito, titingnan sa ating sarili, maraming mga Kristiyano at maraming mga tao ay parang kontento na sa kanilang pamumuhay Kristiyano, sa kanilang Christian walk, sa kanilang Christian living. Kasi bakit? Ang tendency ay kinukumpara nila ang kanilang mga sarili sa ibang Kristiyano. Yung bang nagkakaroon sila ng tinatawag na holier than thou, ay mas tapat kami sa iyo, mas lagi kaming umaattend sa inyo, at mas lagi kaming kapag may bigayan, mas nagbibigay kami ng marami, mas nagbibigay kami ng malaki. Parang ganon, di po ba? They compare themselves to other Christian, thinking and looking at themselves that they are better than others. Ngayon, si Apostol Pablo po, hindi po ganyan ang kanyang mentalidad. Kaya nga po, batay sa gabay ng banal na Espiritu sa kanya, kung kaya't ginabaya siya sa pagsulat ng mga kasulatan na ito na siyang salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng ito'y galing sa Panginoon. Ginamit lang ng Diyos yung kanyang karanasan, ginamit ng Diyos yung kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya, para maihayag sa mga tao ang salita ng Diyos na siyang ating tinatalakay at pinag-aaralan ngayon. Kaya nga, sabi niya, hindi dahil sa natamo ko na, hindi dahil sa naabot ko na, hindi dahil sa nagamit na ako ng Diyos sa napakaraming kaparaan at nakapagtayo na ako ng maraming mga gawain sa iba't ibang lugar, nakapagsimulat, nakapagpaay. Sabi niya, hindi dahil sa ganon, kundi meron pa siyang nais gawin sa Panginoon, at ang nais niya ay talagang makilala pang lubusan ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, we could be contented with being a Christian, of course. Bakit po? Kasi we have Jesus, we have everything in this life if we have the Lord. Meron tayong lahat ng bagay kapag meron tayong Panginoon sa buhay natin, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kanya nga lamang, pag pinag-usapan yung buhay Kristiyano, yung pananampalataya, are we contented with our Christian life? Are we contented with our Christian walk? Kontento na ba tayo? Na-attend tayo ng church, pagkatapos uuwi, at pagkatapos wala tayong anumang ministry. Are we contented? Wala tayong ibang bagay na ginagawa. Well, sabi ni Pastor, yung pagdalo na nga, sakripisyo na ngayon, totoo po yan. Pero ang pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat sa pag-upo lamang natin at sa pakikinig. Ang pagiging Kristiyano natin at paglagong Kristiyano ay nasusukat sa kung ano yung ating ginagampanang ministeryo tungkulin sa gawain ng Diyos, na kung gaano karaming yung ating naaabot pa para sa ebanghelyo ng Panginoon, at kung ano pa yung nais nating gawin na inilagay ng Diyos sa puso natin at sa isip natin na dapat at nararapat nating gawin para sa Panginoon. Kaya dissatisfaction. We must be cautioned about a false estimate of our spiritual condition. Dapat ko kung yung ating, kaya nga lagi kong binabanggit, kung atin hong susukatin yung antas o yung temperatura ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod, ng ating mga ginagawa sa Panginoon, baka malamig pa. O baka nasa alanganin pa. Nasa katamtaman, nasa malahininga. Wala pa tayo doon to the fullest, doon sa rurok talaga ng talagang katapatan ng paglilingkod o nararapat pa natin gawin para sa Diyos. Secondly, hindi lamang po dissatisfaction. Number 2, devotion. Devotion. Sabi niya doon sa talata 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin. Alam niyo yung kanyang devotion, yung kanyang commitment sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, and this one thing I do. Itong isang bagay na gusto niyang gawin. Ano po yung gusto niyang gawin? Yung magkaroon siya ng focus sa kanyang sarili, at ang focus niya ay sa Panginoon on serving the Lord. He was devoted. He was dedicated to the Lord. Talagang itinalaga niya na yung kanyang sarili na siya ay sa Panginoon, na siya ay maglilingkod, na siya ay susunod, at siya ay mamumuhay sa pananampalataya, mamumuhay sa paglilingkod, na kung saan tayong mga Kristiyano ay dapat ganun din po tayo. We must devote ourselves. Kita nyo ho, yung ibang mga tao sa ibang pananampalataya, kung gaano ka-devoted sila, kung gaano talaga they were committed, yung mga
Ay yung mga nakamulatan nga nating pananampalataya, tuwing Miyerkules nasaan sila? Nasa ganong simbahan. Tuwing Linggo, hindi nawawala, 'di ba? Sa simbahan. Ganon sila ka-devoted, ganon sila kadeboto. Pero tayo minsan, gusto nating gawin, pero may mga panahong hindi natin magawa. Kaya nga sabi ni Pablo, "And this one thing I do." Ito yung gusto kong magawa, ito yung nais kong magawa. So bakit ho? Kasi yung kanyang devotion, yung kanyang dedication sa Panginoon, nasusukat ho dito sa kanyang devotion. Kung babalikan yung verse 13, ang sabi niyan, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ito yung nais kong gawin. Ano pa ba yung nais natin gawin? How much have we devote ourselves for the Lord? Kung tayo napakadedikado natin sa mga trabaho natin, sa mga profession natin, hindi baga dapat ho mga kapatid, mas lalong maging deboto tayo, mas lalong maging devoted tayo sa Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw, na siya nagpapahiram sa atin ng buhay, na siya nagkakaloob sa atin ng lahat ng mga pangailangan. Hindi baga mas lalong maging devoted tayo dapat sa Panginoon. Amen po. Pangatlo, number 3, a direction. A dissatisfaction, a devotion. Number 3, a direction. Kaya nga sabi niya, forgetting those things which are behind. Kinakalimutan ko lahat ng mga bagay na mga nakalipas na. Alam nyo, yung mga hindi mananampalataya, the unsaved, sabi nga daw po, are controlled by the past. But the Christian looks forward to the future. And the word forget, ibig sabihin ho dito ng salitang forget, does not mean a failure to remember, but rather it means that we are not controlled by the past. Ibig sabihin daw ng salitang forget ay hindi dahil sa kontrolado tayo ng mga nakalipas, kundi tayo ay hindi tayo dapat kontrolado ng nakalipas, kundi dapat meron tayong tamang direksyon na kung ano yung dapat tinatahak natin at alam natin, nakikita natin kung saan tayo patutungo. That's a direction. Kung halimbawa, kung ikaw ay young people, ano ang direksyong tatahakin mo sa iyong buhay? Yung bang makita mo ang iyong sarili na ikaw ay wasak ang buhay? Yung bang nakita mo ang iyong sarili na ikaw ay failure? Makita mo yung sarili na hindi mo naabot yung mga pangarap mo dahil nagkulang ka ng katapatan, ng pagtitiwala, ng pagsunod sa Panginoon? Alam nyo, yung tagumpay ay makakamit yan sa pamamagitan ng katapatan sa Diyos, pagsunod sa Diyos at ang salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga sa ating mga Kristiyano na meron tayong sense of direction. Alam natin kung saan tayo patutungo. Kaya sabi ni Paul, nagtutumulin ako alang-alang doon sa gantimpala ni Kristo. Alam nyo, tayo naglilingkod, tayo nagtatapat, tayo sumusunod, hindi dahil sa kung ano yung pwede nating makamit, kundi dahil yun ang nararapat na gawin natin sa ating mga buhay Kristiyano at pamumuhay para sa Diyos. Kaya direksyon. At dapat ho dito, we need not to be controlled by the past sins or past failures. Hindi tayo dapat nadidiktahan na kung ano yung mga naging pagkukulang natin. Ano yung mga naging kabigatan natin, kabiguan natin. Ano yung mga naging failures natin of the past. Ano yung mga naging pagkakamali natin. Hindi tayo dapat kontrolado noon. Na marami ho hindi makausad, hindi makapagpatuloy. Bakit? Dahilan sa nakatali pa rin sila sa kung ano yung mga buhay na kanilang mga nakalipas. Tandaan natin kung tayo na kay Kristo, hindi bagad bagong buhay na sa Panginoon? Hindi po ba nga? Kaya dapat merong direction. Meron tayong tinatahak. Kung hindi tayo kagaya ni Pablo, dapat hindi tayo manatili sa kung ano na lang tayo ngayon. Meron tayong dapat vision. Meron tayong dapat natatanaw. Meron tayong direksyon na gusto nating tahakin sa ating buhay, lalo na
kung yung direction na yan yung alam nating kalooban ng Diyos at yan yung alam nating lalong magpapalapit sa atin sa Diyos at lalo nating makikilala ang Panginoon sa ating buhay. Direction. Mga kapatid, magkaroon tayo ng direksyon sa ating buhay, sa paglilingkod. Mga kabataan, magkaroon kayo ng direksyon. Huwag kung saan-saan lang. Huwag kung saan dalhin ang agos, huwag kung saan dalhin ng kung anong bagay. Dapat may tinatahak tayo. Dapat may nakikita tayo. Dapat may natatanaw tayo na gusto nating maabot at ma-achieve. Amen po. Pang-apat, determination. Anumang aspirations, anumang mga pangarap, anumang mga adhikain na meron tayo, anumang mga plano na meron tayo for this year, sa buhay natin personally, sa pamilya natin, sa profession natin, sa ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala tayo sa atin ng Panginoon. Hindi natin maaabot yan. Hindi natin maa-achieve yan without a sense of direct determination. Kung wala tayong determinasyon. Ang iba talagang punong-puno ng determination pero kulang sa di ba? Kulang sa direksyon, kulang sa focus. Ngayon, kaya nakita natin yung word na sabi niya, I press toward the mark, sabi sa verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya ito lagi yung tinuturo ko sa inyo, lalo sa lahat ng mga kabataan. Ang lagi kong tinuturo, ito. Kung ano man yung profesyon na tatahakin mo, anumang direksyon na gusto mo daanan, ito'y laging para sa kalooban ng Diyos. Ito'y laging para sa kapurihan ng Panginoon. Laging para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat yun ang nais ni Pablo. Ang sabi niya, I press toward the mark. Alang-alang sa panawagan ng Panginoon for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya, alam niyo, there are two extremes that we must avoid. Ano yon? Number one, yung I must do all. Kailangan gawin ko lahat. And then number two, God must do all. Yung bang I must do all, parang ang laki-laki ng confidence natin sa ating sarili. Parang wala sa Panginoon. Kaya kapag nag-fail tayo, lugi tayo para tayong nalugi. Bakit? We put more effort and we put more emphasis on what we could do rather than what God could do. Yung magagawa natin plus yung tulong ng Diyos ay mas malaki ang magagawa. Amen? Gumawa tayo, kumilos tayo, maging determinado tayo, at asahan natin at paniwalaan natin na merong Diyos na kasama natin. Diba? Katuwang natin. Hindi siya yung pangalawang bagay na siyang gagawin, ibibigay. Lord, hindi ko na po kaya ito, kayo na lang po. Di ba? Lord, pwede po bang gawin mo po ito? Parang utusan na lang natin ng Diyos, hindi ganon. Yung bang parang, ibinigay mo na lang na ang paniwala mo, Diyos na lang ang bahala, siya nang gagawa lahat. Pero tayo walang gagawin. Hindi ho ganon. Kundi yung determinasyon na sinasabi ni Pablo, I am determined, ako'y nagtutumulin. Bakit? Sapagkat ang nais ko, ako'y determinado na sa isang araw na pagharap ko sa Panginoon, ay maririnig ko. Di ba? Yung sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yung isang araw na mabibigyan ko ng lubos na kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos sa lahat ng bagay na gagawin ko para sa Kanya. For this year, magkaroon tayo ng malinaw na pananaw. Magkaroon tayo ng tamang direksyon at maging determinado tayo na gawin kung ano yung dapat nating gawin, tapusin kung ano yung dapat nating tapusin, abutin yung gusto nating maabot, hingin yung gusto nating ibigay sa atin ng Diyos. Hindi magagawa yan kung sariling effort lang. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ng tulong kasi sabi ng Panginoon, for without me you can do nothing. Huwag nating kalilimutan yan. Huwag nating aalisin ang Diyos lagi. Sa bawat aspeto ng ating buhay, dapat laging kasama siya. Kung may business ka, dapat partner mo siya sa iyong business.
Kung may work ka, dapat lagi mong pinasasalamatan at pinagkakatiwala sa Diyos. Lord, alam kong nariyan ka, tulungan mo ako, samahan mo ako, gagawin ko ito para sa iyong kapurihan, o iyong kalwalhatian. Gusto nating maging professionals. It should be for God's glory and honor. Gusto nating magtagumpay at ang credit hindi sa sarili natin. Laging ang kalwalhatian at ang kapurihan ay laging sa Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging karapat-dapat na siyang paghahandugan at paglalaanan ng lahat ng ating mga papuri at pasalamat. Ganun ho dapat. At meron tayong determination. We should have a strong determination. Sabi ni Paul, I press toward the mark. Panglima, a discipline. Disiplina. Sabi sa talatang 15, talatang 16, let us therefore as many as be perfect. Yung salitang perfect, ibig sabihin, not sinless perfection. Ang ibig sabihin nito, full developmental growth. Become matured. Be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Ang gusto ng Diyos may focus. Ang gusto ng Diyos single-minded. Single-mindedness, nakapokus sa Panginoon, may tamang kaisipan, may tamang layunin, at may tamang adhikain. Lahat para sa kapurihan ng Diyos. At nakapokus para sa Diyos. Opo. Pang-16, nevertheless, whereto we have already attained, sa verse 16, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Alam niyo po, sabi nga daw po, we can be disqualified for not keeping the rules. Ganun po yun di ba? Sa atleta, kapag hindi mo sinunod yung rules, madidisqualified ka. Opo, sa anumang larangan, kapag laging merong rules laging merong instruction. Kapag hindi nasusunod yung instruction, hindi natutupad yung rules, otherwise, madidisqualified. Kaya nga po, tayo bilang mga Kristiyano, there must be a discipline in our Christian life. Kasi sa Panginoon, hindi tayo i-reject. Hindi tayo i-disqualify. Kasi wala naman talagang qualified. Opo. Kundi yung mga unqualified ay binibigyan ng Diyos ng enablement, ng kakayahan upang tayong lahat magamit ng Diyos, upang tayong lahat mapagpala ng Diyos, at upang ang pangalan ng Diyos ay may taas, ang kapurihan ng Diyos ay may hayag at maluwalhati sa lahat ng tao. Disciplined. Kailangan ho natin talaga yan. Yung disiplina. Yung ating buhay Kristiyano, idisiplinahin natin na paggising ng umaga, ako'y mananalangin, ako'y magbabasa ng Biblia, ako'y magde-devotion. Na bago matapos ang gabi, ay ating idisiplina ang ating sarili na ako ay bago ako humiga sa higaan, I'll make sure na ako'y nakapanalangin at nakausap ko at napasalamatan ko man lang ang Diyos sa buong maghapon. I-discipline. Sa ating paglilingkod, dapat disiplinado. Sa ating Christian life, dapat disiplinado. Sa ating lahat, disiplina ang kailangan natin. Alam nyo, pag napunta kayo sa bansa na talagang napakaganda, sasabihin nyo, halimbawa, napunta kayo ng Singapore, napunta kayo ng Japan, sa Singapore, ni hindi ka pwedeng dumura sa daan, ni hindi ka pwedeng magnguya ng bubble gum at saan-saan mo lang iiwanan. Disiplinado yung mga tao. Hindi ka pwedeng bumaba sa hindi babaan, hindi ka pwedeng sumakay sa hindi sakayan. Ganun yung kahit dito. Kaya nakita mo yung progress, yung pag-unlad nila. Paano kaya sa ating buhay spiritual? Nais natin maabot yung gusto nating maabot. Gusto nating ma-achieve yung gusto nating ma-achieve. But we lack discipline. We lack training. We lack in anything. Kulang tayo sa lahat ng bagay. Anong kailangan? Disiplinado. Kaya sabi ni Paul, well, I put my body under subjection. Nilalagay ko ang aking sarili
sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at sinasanay ko ang aking sarili. Kung meron mang disiplina na kailangan natin magawa sa buhay natin, ay disiplinahin natin ang ating sarili in godliness. Sa pagiging makadiyos na pamumuhay. Sa katapatan sa paglilingkod. Sa pagdalo, talagang dapat we must be disciplined sa ating buhay, pamumuhay. Itong mga bagay nito, sa tingin ko, sa paniniwala ko, ayon batay sa mga talatang tinalakay natin, napakahalaga. Dissatisfaction, hindi tayo dapat maging satisfied, maging kontento sa kung ano na lang tayo. Save na ako, ligtas na ako. Kailangan natin mag-improve. Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin lumago sa Panginoon at magbunga. Yung ating devotion, napakahalaga. Yung ating direksyon na dapat tinatahak. Saan tayo patutungo? Ano yung natatanaw natin? Anong vision meron tayo? Anong planong meron tayo? Pang-apat, determination. Pang-lima, discipline. Kailangan po natin ito. Para mas maging masaya, maligaya, matagumpay ang ating bagong taon at hindi lamang sa taong ito, kundi hanggang sa dumating ang Panginoon, ay mapagsikapan po natin, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, na tayo manatiling tapat, na tayo manatiling naglilingkod, manatiling nakatingin sa Panginoon, at manatili sa ating pamumuhay at paglakad ng naayon sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Ito po ang mensahe para sa aking sarili, para sa ating lahat, ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Nawa po ay napagpala kayong lahat ng mensahe at hamon na meron tayo mula sa salita ng Diyos. Pagpalain po nawa tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama, salamat sa halimbawa ng buhay ni Apostol Pablo. Salamat sa mga katuruan at aral na kanyang inihatid sa pamamagitan ng gabay ninyo at ng banal na Espiritu na siyang gumabay sa kanya na naisulat ang mga salitang ito na salita po ninyo, dakilang Diyos. Maraming salamat po. Magamit po nawa ito para sa iyong kapurihan, kalwalatian. Lumago kami, tumatag, tumibay, at patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay. Anuman ang magiging mga tagumpay, anuman saan man ang maaabot namin o anuman ang marating namin, anuman Panginoon ang mga katagumpayang maranasan namin sa buhay namin, lahat para sa iyong kapurihan, lahat po para sa inyong kalwalatian. Salamat po, Panginoon namin Diyos. Pagpalain mo ang aking mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. God bless you all. I miss you all. Keep on keeping on. Purihin po ang Panginoon.